Para sa video marathon na to, welcome to Zamboanga del Norte. At kakain tayo ng iba't ibang lami kaayo na pagkain sa kapital nito ng Dipolog. Mula sa mga sikat na karinderya, dinadayo na night market, at marami pang iba. At sa huli, dadayo rin tayo sa kapitbahay na syudad na to, which is ang Dapitan. At kakain ng one of the best quality bangus sa buong Pilipinas. Mga paps, welcome to Zamboanga del Norte. Ready ka na ba? Tara! Dumaan na ba minsan sa tenga mo ang Salitang Dipolog? Ito ay ang kapital ng probinsya ng Zamboanga del Norte at naging mistulang gateway for Western Mindanao. Mula sa mga makukulay at nakatingalang mga tricycles hanggang sa mga residente ng Ubod ng Saya ay sa likod nito ay may mga lami kaayo na putahe na bumubusog sa kanila araw-araw. At speaking of pagkain, simulan natin sa isang mabigat na almusal sa isang sikat na kalabawan. Okay, pare. Welcome to Dipolog, Zamboanga del Norte. Kilalanin ng aking food buddy for today na si Cliff, isang local film director at membro ng Local Mindset Entertainment. At sila ay nagbabahagi ng mga storya at tao dito sa Dipolog. Pops, for this episode, unang food trip natin, galing pang airport, fresh from airport. Anong oras na ba? 9 AM. Nandito tayo sa sikat na Kabawan ni Dodoy. Ito, ang Kabawan ni Dodoy. Isang institusyon pagdating sa paghahanda ng high-quality ulams na pangunahing karne ay ang kalabaw. Hindi magkakaila na dinadayo talaga ito dahil sa dami ng parokyano. At di na kami nagpatinag at umorder kami ng isang namakmak na almusal tulad ng nilagang baka, basoy na kalabaw, kilawing kalabaw, linabog na pagi or stingray, at ang star of the day, ang nilagang kalabaw. Halika, samahan niyo kami kumain ni Cliff. Ang tanong ko sa'yo, anong kwento dito sa Kabawan ni Dodoy? So, yung nalalaman ko dito sa Kabawan ni Dodoy, of course, sila yung sikat at nire-recommend ng mga locals namin dito kasi especially yung kabaw, talaga nila ang kabaw masarap. Kalabawan ba, yung mga karinderya na nagbibenta ng kalabaw, rampant dito sa Dipolog o bihira lang? Actually, bihira lang. Nung nag-research nga ako, maraming nagko-comment ng mga lokal na sinasabi, Paps, puntahan mo tong karinderya to kasi medyo iba nga sila. So, ikaw, nag-agree ka dun? Yes naman. Medyo unique talaga sila compared sa ibang oo. karinderya. So, may dalawang klase tayo ng sabaw dito. May baka at kalabaw. Gusto ko muna simulan sa ngilagang baka nila. Sige, higop muna tayo. Alam mo yung itsura niya, no? Visually, para lang siyang tinola. Sige, kuha ko sabaw. Ang clear soup lang yun. Cheers. Oh, okay. Wow, parang tinola nga. Parang tinola na mas mapait ng konti. Lemongrass na lalasaan ko. Masarap. Oh, yung beefy flavor nandun. Oh, sarap. Gawin ko, ati tayo na lang kuha ng karne. Uy, lambot. Oh, nice. Grabe, full of the bone. Ang lambot, pare. Ang saya. Lagay ko sa kanin ko. Okay, pare, kuha ka na rin. Kuha ng konting kanin. Okay, Paps. Wala pa gaanong laman yung tiyan ko. First bite is Dipolog. Cheers. Cheers. Ang lambot. Ang lambot, no? Yeah. Kahit naiwan mo yung postisyo mo sa bahay, pwede mo pa rin kainin. Grabe. Sobrang lambot. Hindi ko ma-explain kung gaano siya kalambot. Ang fatty. Ang linamnam. Grabe. So parang ribs pala siya, no? Bahala na. Cheers. About the first bite, it is Dipolog. Sarap! Anyway, si Paps, ibang klase yun, what a way to start. Pero tingin pa tayo ng iba. Ito, meron tayong tinatawag dito na basoy. Basoy. So itsura niya, no, visually, para siyang dinuguan na watery. Pero kalabaw din daw to. Sige, kuha ako konti. Kuha ka rin, Paps. Oo nga, natama ka. Mukha siyang dinuguan pero okay, para siyang bistek. Para siyang bistek. Bistek na yung sabaw niya, mas matubig. Yeah. Mas malabnaw. Okay ba? Pero may konting lasa ng dugo. Yeah. Okay, kakaiba to ha. Yung ibang basoy na nakain ko, yung basoy nila, soup number 5. So, number 5. Mas masarsa. Ito, nagugulan ako. Pero masarap. Masarap, masarap. Lami ka, sarap. Okay, sige, kaya ba? Okay, next, gusto ko try itong pagi nila. Anong luto ulit to? So, anong luto to? It's nilabog. So ito yung pagi stingray. Yes. So, ginataan siya. Sige, kuha ka.
nice, milky, spicy. Wow. Yung karne niya, sabi ko nga, okay, usually yung karne ng pagi na nakakain ko, medyo bouncy siya. Ito, this one, iba yung lambot, iba yung tenderness niya. I mean, parang kung kumakain ng normal na isda. Pero masarap doon yung sauce. Manghang. Ay, sarap doon. Okay, next, ito yung kilawin na kabaw. Kung makikita mo, ito parang medyo same wavelength sila, pero ito mas tuyo ng konti. Tapos, nakakain ako ng iba't ibang klaseng kilawin sa buong Pilipinas, mula sa Ilocos Norte hanggang sa Cagayan de Oro. Pero ito yung kilawin na hindi puti. Ito yung kilawin na masarsa, na mukhang bistek. Pero sige, let's give it a try. Cheers! Cheers! Kakaiba siya. Okay. Kakaiba. Hindi siya masyadong malambot. May nguya, tama ka, may nguya siya. Pero hindi siya yung kilawin na expect mo. Isa tong bagong damit o bagong identity para sa pangalang kilawin. Kala ko nakain ko na lahat ng kilawin, pero ito bago siya sa panlasa ko. Una sa lahat, hindi siya maasim, wala siya. Feel ko may suka yun, pero it's more on the, how do you say, it's more on the anggo taste ng kalabaw. Para siyang tapa. Tapa na moist, tapa na saturated, and then lasang-lasa ko yung dahon ng laurel. Yeah. Para siyang crossbreed ng adobo tsaka tapsilog. Parang ganun, parang kumain ng tapsilog. Pero sarap. Pero, I mean, nakakagulat lang na ang tawag din na nila dito, kilawin. Or last but not the least, gusto ko try na tong pinakakalabaw nila. Lagay ko ako dito. Okay. Kung rin expect kong lasan, pagkakaiba niya, ganun yan. Mas darker yung flavor niya. Mas may anggo ng konti, mas makapal. Mas makapal yung parang yung sabaw nito may mas oil siya. Sige, gusto kong tikman yung karne nila. Cheers, pare. Just mind-blowing kung paano nila napapalambot ng ganong kalambot. Lambot. Kasi yung kalabaw, medyo manguya yan eh. Ito napalambot nila ng ayos. Ang sarap. Might be one of the best versions ng kalabaw soup na tikman ko. Just effortless, pare. Ito yung tipong pagkain na bago pasok sa eskwela. At like tricycle driver, mapupunta ng airport. Parang all walks of life, pare. Ang saya. Ito yung magandang pagkainan talaga na lahat nakikita mo. Lahat ng tao talaga, welcome na welcome. Yes. Actually, dinadayo dito ng every morning. Oo. Kasi, alam mo, para sa akin, ito yung the best puntahan if kumakain ka ng breakfast dito sa Sikay. Anyway, Paps, what a way to start our Dipolog food tour. Ibang klase itong kabawan dito sa Dodoy. I mean, alam mo, 5 out of 5, number 10 lahat yun sa akin. Hindi pa tapos yung food trip natin. May mga ilan pa tayong pupuntahan dito sa Dipolog. Proceed tayo next food trip. Kada bayan na syudad na napupuntahan ko sa Pilipinas ay imposibleng walang isang Chinese eatery na sikat. Katulad na lang ng susunod na food trip natin. Sir Benjo, unang tanong ko sa'yo, nasaan tayo ngayon at anong importansya nito sa buong Dipolog? Nandito po tayo ngayon sa CL Fast Food, formerly Chin Lam, established in 1939. The oldest existing resto since 1939. Ang CL kasi noon, they started into food. We are very famous in Lumi po. Very siya, kasi sila po ang gumagawa ng sarili nilang pasta. Yup, tama si Sir Benj. Quality na quality talaga. Dahil paano ba naman, ilang dekada na sila dito sa Dipolog at hindi pa rin nagbabago ang lasa ng pagkain nila. Patulad na lang ng lomi nila na makikita mo na sila mismo ang gumagawa ng kanilang noodles. At mapapansin mo na napakalaki at napakalawak ng kainan nila. Isang Chinese-style cafeteria kung saan bubungad sa'yo ang hindi bababa sa 20 na ulam na pagpipilian. Kapag tiga-Dipolog ka, like OFW ka na, automatic ba alam mo tong CL? Ganun ba siya ka-iconic talaga? Yes. Kasi kahit matanda, kahit bata, even me myself, laking CL kami. Towns here in Zamboanga del Norte, when they came to Dipolog, they would drop by at CL
which is formerly Chinlang. Umorder kami ni Clip ng ilan sa mga bestsellers nila at talaga namang habang siniserve ito ay busog na busog agad ng aming mga mata. Katulad na lang ng mga pangbato nila na seafood lomi at ang kakaibang egg fooyong or kind of a savory meaty omelette. Halika, kumain na tayo. Pansin ko from bata hanggang mga elderlies, dito talaga yung pinaka-food trip nila. So ikaw ba nakakain ka na dito? Yes, of course. Kasi ito yung sikat na lumihan dito sa Dipolog. Tsaka bukod sa lomi, ang dami rin Chinese food No? Parang kumbaga, ang vibes nito, how do you say this? Very old school Chinese cafeteria. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa, tumira na tayo. Alam mo, gusto ko unahin muna yung lumpia nila. Lumpia. Sige, kuha ka pa. O, paps, kuha na kita. Thank you. Kuha rin ako dito. Alam mo, ito yung lumpiang sariwa na very makinis. Ang kinis niya, pare. Wow. Sige, so bibiyakin ko siya. Nice, look at that. And then we have sauce here. Dip natin. Cheers, pare. Ang simple. Ang sarap ng yung pinaka-wrapper niya. It reminds me parang chichong pan. Parang siyang rice. Siyang rice cake na mas malambot. And then there's peanuts inside, carrots, radish. And then yung sauce natin, manamis-namis. May konting sourness. Try natin itong lengua. Lambot. Up, no? Masarap. Parang siyang roast beef eh. Parang yung sauce niya like a garlicky, savory gravy. And then lengua natin. Sobrang lambot. Sarap. Blessing in disguise, pare. Hulog ng langit. Hulog ni ate. Meron tayo ditong homemade chicharon. Tingnan natin. Cheers. Crispy, salty, porky, fatty, delicious. Sarap. Okay, next natin. Kuha tayo ng kilawin. Yung mas kilawin na hinahanap ko. I mean, kanina masarap din yun, pero iba yung atake nito. Yung onions nandun, yung sourness nandun, spiciness, of course. And then, para siyang paksiw eh, lechon paksiw. Manamis-namis din. Eh, kakaiba to ha. Medyo natutuwa ko na iba't ibang laseng kilawin. Yung natitikman ko dito sa Dipolog. Kasi naman yung karne niya, mga innards. So ito, tuwalya, may konting balat. Yung luya, parang lumalabas. Ay, oo, yung luya rin. Yun yung nagpapalasa. Sarap. Okay, let's dig in. Ito yung lumi. Lumi. Sige, Sikat. Paps. Oo, sikat talaga to. Okay, look at that. Very thick, viscous Chinese lomi. So, ito seafood. Sige. Kuha ko dito konti. Kung gusto ko lahat, may fishball. Yung noodles na sila rin gumawa. So, gawin ko. Gusto ko sa kagat. Gusto ko may hipon, tapos noodles. Oh, nice. Hop. Oh, yung freshness ng noodles. Ang lambot. Hindi ko alam anong klaseng kaldo gamit nila, pero sarap. Yung shrimp nandun, very eggy din siya. Malapot, malinamnam. Sarap ng noodles. Sarap. Ganda ng quality ng noodles, pare. Ang lambot lang. Ang daling nguyain. Parang mga ganito pagkain, pare. Ayaw mo na magsalita, no? Kain ka na lang. Oo, kasi speechless ako, bro. No, kain ka na lang. Gusto mo try yan? Ito, Paps, ano ba? Partner ba, no? Yes, partner yan. So, kailangan natin isaw-saw. Ay, ito ba sinasabi nilang ano, pre? Sila rin may gawa nito. Yes, sila rin. Alam mo, bago isaw-saw, gusto ko lang tikman yung tinapay muna. Ang lambot eh, no? Oo. Gabi, alam mo, like, feel ko, pag tinambat ko sa araw to sa ilaw, makikita ko sarili ko. Sobrang nipis niya lang. Sige, tikman ko na yung tinapay lang. Simple, delicious, fluffy, quality bread. Sige, gawin natin yung sinabi ni Sir kanina. Ayan. So, ididip mo lang siya. Sige, bahala na. Feel ko gina-judge ako ngayon ni Sir. Mali itong ginawa ko. Pero pwede na rin. Bahala na. Cheers! Oh, wow. Sarap. Lamia, oy. Lamia, oy. Lami oy. That's a perfect carbs combo, pare. Carbs doon sa noodles. Ang sarap din ng tinapay eh, no? May ibang kalidad siya eh. Okay, ito yung sinasabing favorite ni Sir Bench. Ito yung egg hoyong. Alam mo, nakaikot na ako ng Binondo, ibang parte ng Chinatown, Hong Kong, iba-ibang bansa. Pero first time ko makakita ng hoyong. So itsura niya, alam mo siya,
Para siyang pinalaking torta o parang laman ng relleno, parang gano'n, o parang laman ng lumpia. And we have this dark sauce sa taas. Sige, bahala na. Oh yeah, parang siyang Chinese omelette. Excited na ako matikman to. Actually, excited na ako matikman to. First time ko matitikman to eh. Talaga. Akalain mo dito pa sa Dipolog to matitikman. Sige, cheers pare. Cheers. May meat, no? Ayun, giniling. Pero what struck me the most, yung sauce niya. Oo. Akala ko parang normal na sauce lang siya, pero May sipa. parang siyang, how do you say this? Parang siyang dark soy sauce na may caramel. Parang siyang may toasty flavor eh. And then, ang daming texture. Carrots, siguro kung parang radish ba yun. Giniling, itlog. Ako panalo. Like, iba, kasi ko take out lang. Iba, dine in talaga. Like, kwentuhan. I mean, now it's like a regular day. Hindi naman ng weekend, pero sama-sama sila nakain. Kasi actually yung CL is parang pang-pamilya talaga. If you're from Dipolog, parang alam mo yung kung gusto mong Sundays go out or Dito parang, talaga. Yes, dito talaga sa After CL. church siguro. Yes, ganyan. oo. Sige, tikman muna natin itong kasaba doon. Nandito na rin eh. Ang ganda, no? Ang ganda ng kasaba cake nila. Okay, tikman natin. Wow. Up. Ano nangyari sa'yo? Okay lang? Inatake ka. Ano nangyari? Sarap, Bay, no? ang lambot niyang Ang lamang. Parang PG-PG. sarap. This may be one of the top tier Chinese restaurants na napunta ko hindi lang sa Dipolog pero sa buong Pilipinas. Ang sarap, kalidad. From one eatery, let's go to another famous local eatery na nagbebenta ng mga masasarap na Bisaya dishes. Welcome to Sneaky D's. Umorder ako ng pambato nila tulad ng kakaibang eel curry, ginataang native manok, paksiw na malisuge, at ang sinigang na ulo ng kambing. Okay, next food trip natin nandito is Sneaky D's. Pare, ang daming tao and jump back lunchtime. Ang masarap dito, ang daming iba't ibang klaseng Filipino ulam or particularly mga Bisayang pagkain. Meron tayo dito, 4 na putahe. Alam mo, simulan natin sa paksiw na malasugi. Look at this. Look how chunky and meaty that fish is. Tapos paksiw daw to, na parang may bawang siya, no? Tapos ang kapal ng sauce niya. Yung may konting hint ng asim. Yung isda natin sobrang kapal. Parang kumakain ng baboy. And sobrang garlic and oily lang din niya. Parang piling ko kumano Spanish sardines eh. Parang ganun. Nahigit sa lahat. Sobrang ma-pepper siya. Next natin, ito yung eel curry. Ito medyo kakaiba, no? Ngayon nakita ng eel curry. Sige, kuha ng karne. Ito yung tsura niya, parang hito. Tingnan mo muna yung sauce. Sarap. Basically, Filipino curry na maasim-asim. Tapos parang may mga, nalasa mo yung tao si beans. Fragrant din siya. Oh, sarap ha. Sige. Gawin ko, kuha ng konting karne ng eel. Ito parang hito lang din, no? Kanin, lagyan ng konting sauce. Lagyan ng konting sauce. Ang sarap ng karne ng eel. Parang tilapyang makapal na mataba. Okay, next. Ito yung Bisayang manok. So, native chicken siya na may gata. Ang laki. As you expect, medyo rubbery and makapal talaga siya. Yung coconut cream, matamis-tamis. I mean, ano expect mo? Medyo chewy talaga yung native manok. Ito yung sinigang na kambing. Ulo ng kambing rather. So makikita mo, may mga chunks dito. Ito may halo na ring ribs eh. May ribs siya. Sige, try ko muna yung sabaw. Sarap. That extreme sour, goaty goodness, makapal sa labi. Sarap, parang may tanglad din siya. Sige, let's dig in. Gusto ko
tikman tong bandang, hindi ko alam kung ulo, pati hindi na ito ulo eh, no? Ribs na to. Malami kayo. Good breaking food. Dito sa Dipolog, ibang klase. Ang lambot. Yung asim nandun, paminta, natunaw na rin. Tsaka gusto ko yung vibes ng kainan na to. It's like, very homey talaga. Mga lokal kumakain. Naka-lunch break lang dahil tanghali ngayon. Anyway, after ito, sasama na ulit si Cliff. And then may mga ilan-ilan pa tayong kakainin na masarap na kainan dito sa Dipolog. Malaki na rin ang impluwensya ng pagkaing Muslim dito sa Dipolog. Katulad na lang sa isang sikat na pateran na pang-estudyante ang presyo, pero pang-malakasan ng serving. Welcome to Paterlicious! Okay, next food trip natin, nandito tayo sa Paterlicious. Paterlicious. Obviously, they are serving pater. Pater is parang pastil, sikat sa Marawi, sikat yan sa Maguindanao. So, let's dig in. So, meron tayong chicken. Meron tayong beef. Sige pa, tikman mo yung chicken mo, tikman ko yung beef ko. Wala munang sauce. So, ito, 40-something pesos lang. May kanin ka ng malaki. Tapos marami na ring ulam. Cheers, pare. Masarap. Medyo bughag yung kanin niya. Yung karne natin, a little bit dry. Malasa naman siya. Pero mas maganda lang kung medyo moist siya. Try ko with this palapa. Ito yung parang sauce nila. Tabaran na ako condiment. Kuha ko dito ng may palapa, tapos ng rice, tapos karne. Wow! No, hindi siya nagbibiro. Manghang siya. Ito yung nagustuhan ko dito. Sarap. Kasap ng manghang, pero ang init yung panahon, hindi nakakatulong. Pero sarap. Yung palapa nila kuwang-kuha sa Marawi. Okay. Oh, nice. Salty. Yung sa korab nandun, parang earthy, gingery, oniony flavor. And then, of course, it's spicy, pare. It's available din sila 24 hours. 24 hours din Yes, to? Okay. Sige. Mga ulam tayo dito. Gusto ko try itong rendang. E, Paps, kuha ka. Curry-like flavor, milky, creamy. May konting nguya. Maluya din siya. Sarap. Next, ito yung chicken pepperan. Alam niyo nang galing tayo sa Marawi, hindi ito yung chicken pepperan na nakasanayan natin. Dahil ito medyo soupy siya. Chicken neck yung gamit nila. Sige, tikman natin. Parang? Kare. Parang kare, parang curry. Hindi siya yung pepperan standard ko, yung maraming nyog. Pero I mean, masarap pa naman. Basically, parang chicken curry lang siya. Itong in-order namin, kasamang kanin na to, nakaiwalay. Extra. So parang nasa 80-something pesos lang. Tapos ito, 40-something pesos lang. Pops, last bite tayo. Gawin ko. Kuha ka ng kahit anong gusto mo. Ako dito ng karne eh. Ikaw. Yan. Lagay ko sa manok ko. Wow. Soon na food trip natin, di ba, manghang? Yeah. Balita ko, meron dito nagpapalamig sa mainit na panahon. Tsaka ng mainit na dila natin. Tama ba? Meron siya Yes, dito? meron. Of course. Anong It's dessert yan? Halo-halo, pare. Uy, gusto ko maghalo-halo. Sige, Pops, tara! Para magkaroon ng sweet ending ang food trip natin, ay tapusin natin literal ng matamis at malamig at masarap na halo-halo dito sa Julie's. Panigurado, mapabata o may konting edad ka na, kunting katipulog ka, for sure, nakakain ka na dito. Okay, so nandito na tayo sa legendary Julie's Halo-Halo since 1956. Pops, anong kwentong Julie's mo? So, ito yung halo-halo kung after ng class, mga estudyante dito kami. Ito talaga. So, ano talaga to lahat? Siguro iba, mga magulang na ngayon, bata pa lang sila, nakain na sila dito. So, Pops, saluhin natin. So, itsura niya, typical Filipino halo-halo. 90 pesos with ice cream na siya. So, may huge slice tayo ng leche flan dito. Sige, haluin ko sa ilalim. Okay, nice. Sige, maganda kagat to. Okay. I get it. Classic Filipino halo-halo. Sweet, milky, crunchy. Yung mga yellow, malutong.
Yung gulaman nandun, yung beans, yung matamis na saba. Yung ice cream. Perfect. To beat the heat dahil ang init dito sa Dipolog. May mga kaibigan ka ba nakakaubos ng dalawang ganito? Meron, oo. Ah, meron talaga. Alam na yan ng mga taga Vincent, SBC. Ano yung mga yun? Ano Yung mga schools na malapit dito. Ah. May mga schools kasi dyan na Etong Beach City. Tapos yung tapat din natin City Hall. City Hall, tas may plaza. So, Ano to, Pops? May mga branches na. actually, wala. Parang dito lang ata. Yung, yung Julius, nag-iisang Julius. Okay, pare, isang magandang gabi dito sa Dipolog, dito sa Zamboanga del Norte. Nandito tayo sa tinatawag na Dipolog Boulevard Food Center. Pops, ibang klase yung action ngayon. It's 7, walang orasan, pero I think it's like 7 p.m. But the crowd is getting wilder. Ang daming food stalls. Hindi ko mabilang, siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, siguro mga lagpas 30 o lagpas 40 na mga food stalls na buhay. May nagzuzumba, pwede ka mag-photo booth, pwede ka mag-milkshake, pwede ka mag-barbecue, pwede ka magpaprito, iba't ibang pagkain. Pero para mas malaman natin itong kainan na to, tawagin ko si Cliff. Pare, Cliff, kamusta? How are you? Okay, Pops, naman. ang tanong ko sa'yo, anong ganap dito tuwing gabi? So actually, yung Dipolog Food Hub natin, Pops, para pang pamilya talaga siya. Dito yung kumakain yung mga, especially yung mga gumagala sa boulevard. Pagkatapos nilang manonood ng sunset natin, dito tayo sa dediretso. So ano to, Pops? Like, every night ganito action? Yes, every night to na mangyayari dito sa Dipolog. Mula sa mga mauusok ng ihaw-ihaw, mga tila lawa ng mantika ng mga pritong manok, hanggang sa mga sabaw na bumabagay sa maulan na panahon, ay mahanap mo yan dito sa Dipolog Food Boulevard. Kaka-relocate lang nila dito 1 year ago. Basically, ang mga paboritong street food vendors ng mga lokal ay pinagsama-sama sa isang malaking spasyo at literal ngayon ay nasa ilalim sila ng iisang bubong. Kumbaga, one-stop shop na ng mga favorite Filipino street food mo. Ikaw bilang lokal, anong mga paborito mong kainan dito? Kaya syempre ako gusto ko yung mga fried chicken natin. Mga prito. Yes, prito. Marami. Ano pa, like? Mga sabaw. Meron sabaw. din. Yes. Ito talaga. Siomay. Anyway, pare, ang mission ko ngayon is maghanap ng mga super cheap street food dito sa Dipolog Food Boulevard. Pops, ready na ako. Tara! Okay, unang food trip natin. Meron tayong iba't ibang Pops. This is a heaven of different fried food. Kuya, mayong gabi. Ayan, so Pops, meron tayo dito, sir, iba't ibang fried chicken. Puro manok ba to? Yo, lahat sir, manok lahat. Sige, sir, ito ano to? Butchi? Yes sir, butchi to sir. Saka Sige kuya, bigyan mo ng mga ilang piraso. Ano yun, pagkano ba? isang baso sir. 20 Per isang baso. Sige, isang baso. Kuha tayo dito ng butchi. Sige, tapos Pops, ito rin yung specialty nila. Ito yung fried chicken. Sige kuya, kuha mo ako ng legs. Huwag yung sobrang bagong luto Yung medyo kanina pa parang di may thigh part. Oh sir. Leeg. Oh, at saka skin. Bakit magkakonekta? Ay, yung likod. Oh, likod sir. Diyos ko, napaka-sinful pare. Isipin mo, leeg ng manok, tas yung natirang balat ng batok ng manok, prinito pa rin nila. Sige kuya, tirahin ko na rin yun. Ilan sir? Isa. Isa lang sir. Yan. So dito, ito yung ating sauce station. So, kuha ka ng kalamansi. So, pwede kang, ano to ate? Spicy. Ito parang sweet and spicy. Hindi ko alam kung parang barbecue sauce ba to or what. Ay, ito chili pare. Grabe, mukhang delikado. Okay, Pops, ito na yung unang food trip natin na umaapaw ng mga pritong pagkain. Alam mo, Pops, itong buong platong to, 140 pesos lang. Alam mo, pasensya na if medyo maingay dahil sa kanan ko may radyo, sa kaliwa ko may nagsusumba. Pero focus tayo sa pagkain natin. Simulan natin sa kanilang, alam mo, let's start with this. Hindi na nakita pa rin, no? Kita mo yung anatomy nito. Chicken neck, tapos yung balat ng batok ng manok, sinama na rin nila. Sige, gawin ko. Dip natin dito sa spicy sauce nila. Cheers! Oh! Yung sarap na sauce. Spicy, sweet. And then yung balat natin, crispy, delicious. Yung breading din malasa na. Ito, try natin yung neck. Chicken neck is chicken neck. Next, try natin tong butchi. Dip natin.
Sinful, fatty, oily, delicious. Okay, next. Ito parang isaw ng manok. Sige, this time, didip ko dito sa chili garlic natin. Ano yung chili garlic? Labuyong-labuyo. Nakakatawa. Simple magayin lang naman eh. Pero enjoy. Masang mga munchies eh. Feel ko kumain ng chichirya. Simple mo itong isaw, pero nito, may breading, malutong, masarap. Meron tayo ditong, alam niyo kung ano to? Chicken puwet. Yes, it's chicken puwet. I-dip natin sa sweet spicy sauce. Is this puwet? Bakit makarne siya kung pet siya? Ay, oo, pet nga. Pet nga ba to? Pet? Anak ng pet? Pet ba to? Feel ko. Hindi ko alam kung pet to. Pero parang kung pet siya, kulang siya sa fatty texture. Unang food trip pa lang to. Pero nagigits ko yung logic behind. Simple lang naman. Pero it's more on the price. Sipin mo. 140 pesos na lahat ng to, pare. Punta tayo sa main event. Medyo nagsinungaling lang sa akin si Kuya kanina. Sabi niya hindi ito bagong luto. Pero ito bagong luto. Ang init, tumatago sa gloves ko. Pero sige, tikim muna tayo ng balat. Hindi siya bagong luto, Kuya. Kitang-kita, walang daya. Umuusok. Lumalagablab. Nagmamantika. Tikman ko muna walang sauce. Cheers. Sinfully delicious. Fatty, crispy, flavorful, well-seasoned. Ang sarap nun. Kahit mainit, sulit siya. Sige, gawin ko this time. Ididip ko dito sa sweet spicy sauce natin. Idip ko rin sa chili. Sarap. Alam mo, no? Ang sarap na ito, may alak. Ano, gano'n na inom, pero parang sarap na ito, may alak. Grabe yung usok. And then, good luck sa dila ko. Feel ko solid naman. Cheers. Just freaking juicy. Yung sabi pagka-marinate ng manok. Maasim-asim. Oh, nice. Sarap ha. Ang sarap niya. Alam mo, to be fair, masarap siya. It's more than the Kanto style eh. Parang, alam mo, parang feel ko kumain ng fast food fried chicken. Unang food trip pa lang to, pero busog na ako sa prito. Busog na ako sa karne, sa manok. Pero hindi tayo magpapatinag. Kahit marami na yon, marami pang choices dito sa Dipolog. Proceed tayo next food trip. Okay, next food trip natin na mo, Paps, dito sa food center nila. Hilay-hilera rin yung mga nagbabalot. So, meron tayo ditong balot. May 16 days, may 18 days, may Penoy din. Tapos, pagkakaiba dito, parang sa Zamboanga City, may level of spiciness. Ate, ilang levels po to? 3. So, may 3 level ka. Meron tayo dito yung pinaka-manghang. Sige, order ako, ate, isa po nung 16 days. Ayan, so, ito yung pinaka-balot box natin. Makikita mo, kukuha si ate ng fresh 16 days balot. So, pagkakaiba ng 16 days sa 18 days, mas maliit to ng konti. Ito yung maganda. Meron kang asin, meron kang chili paste o chili garlic. And then, basagin na natin. Oh, nice. It's been a long time na nakain ako ng balot. Higupin ko din sa vouchers. It's been a long time. Very pungent, eggy, very baluty. Sige. So, balitan natin. I-unwrap natin yung sisiw na yan. Nasaan yung sisiw? Nasaan yung 16 days? Pinakamanghang na suka natin. Lalagyan ko yan nung chili, garlic nila. Bawal mo i-deny sa akin na, Paps, ang sarap niyan, panigurado. Yung mga OFW ngayon na nanonood, panigurado, lumulunok na kayo. Ikakagat ko na lang kayo. Cheers! Oh, wow. Sarap. Oh, sarap. On fairness, hindi nga sobrang laki ng sisiw. Para extra texture lang. Yung buto nga, actually, yung buto nga, hindi mo nakakagat eh. Yung suka natin, malasa, matapang. Chili garlic natin, very flavorful din. No, nice. Ang maganda dito, ang daming add-ons. Masarap na yung balut, pero ina-enhance pa ng iba't ibang suka nila.
Pare, tuloy-tuloy ang aksyon dito sa Dipolog Food Boulevard. Pops, meron tayo ditong very Filipino, it's been a long time, manggang hilaw with free uyap. Ang uyap dito is bagoong. Tama ba ate, bagoong? Ito kasama natin si Miss Georgia sa mangga ni Georgia. Ayan, so kukuha si ate. Ito na. Oh, ang ganda, naka-flower style pa. And then, ito na yung uyap natin. Uyap. Ito yung ating bagoong. Uy, yung mukhang masarap, mamantika-tika po. Mamantika-tika. Ay, marami. Asin, o. Sige, lagyan natin ng konting asin sili. Okay, pare, let's dig in. Kuha tayo ng isa. I-dip. Uy, ang haba pa ng dip natin doon sa uyap natin or bagoong. Is this a one-biter? Yes, of course. It's a one-biter. Cheers. Ang sarap. Haba na yung bagoong. That fermented, salty, shrimpy, sweet, garlicky. Bagay na bagay. Doon sa maasim na may konting tamis na very juicy na manggang hilaw. Hindi yung salt na may sili, nakakatulong din. Nothing special naman eh. I mean, ako personally, childhood food ko tong mangga na may bagoong. Pero, iba ang kalidad ng mangga ni Georgia dito sa Dipolog. Di pa na natapos food trip natin. Proceed tayo next food trip. Okay, Pops, next food trip natin, iba't ibang pater, Maranao pater. May tatlo tayo dito, may chicken liver, may adobo chicken pater, tapos meron din tayong tuna pater. Simulan ko muna sa kanilang liver pater. Look at this, chicken liver pater. Magkano lang din to? Magkano nga ba to? Parang 30 pesos lang. 30 pesos lang. Sige, kuha ko ng liver, kuha ko ng kanin. Cheers! So nice. Parang siyang menudo, peppery sauce. Yung liver natin parang cream na may itlog din siya. Yung kanin natin malambot. Nice, sarap. Wala na silang palapa, pero okay lang dahil meron naman sila dito ng chili. So, lagyan ko ng chili. Try natin. Chili. Okay. Punta tayo sa tuna overload. Lagyan natin ng spoonful of chili. And then, yung mga ganitong klaseng pagkain, mga estudyante. Pwede ibaon mo sa bus, kainin mo na lang. Kumbaga, iba sa kanya sa FX, yung burger yung papamoy mo sa aircon. Ang pwede mong gawin, etong pater yun yung bubuksan mo para maamoy at maingit lahat ng katabi mo sa FX. Last but not the least, ito yung chicken pater natin with adobo. So, double chicken ulam to. May chicken na, may chicken pa. Lagyan natin ng chili garlic. Chili garlic nila hindi rin manghang eh. Sige, kuha ko dito. Ayan. Adobo style, soy sauce. Plus additional adobo. Moist pa rin yung kanin. Malambot pa rin. Oh, sarap. 30 pesos pare. 30 pesos isa. Sipin mo 30 pesos, siksik yung kanin. Hindi rin madamot sa ulam. Yun yung maganda dito, habang naglalakad ka, makakahanap ka talaga ng iba-ibang pagkain. Like, parang feel ko pag pupunta ka dito, imposible na isa lang yung kakainan mo. Kailangan may dala ka talang extra sa wallet mo. Magdala ka ng kaibigan mo na ililibre ka. Anyway, Pops, proceed tayo next food. Okay, next pare, sikat din dito sa Dipolog ang iba't ibang mga beefy sabaw. Grabe, ibang klase. Amoy pa lang, medyo may angguna. Simulan muna natin sa nilatan. So itong nilatan, baka siya, parang nilagang buto-buto. Sige, sabaw muna ako. Maluya. Medyo may kapal ng oil sa labi ko, pero in a good way, very beefy.
Sarap. Masarap siya. Sige. Okay, in fairness, generous yung pinakakarne niya. Malaki-laki. Okay, medyo kailangan ko siyang sirain yun. Okay. Malambot naman. Akala ko hindi malambot. Pero sarap, no? Basically, nilaga siya na tame down. Parang ganun. Isa pa. That's a good source of protein. Sige, bukod dito, meron tayong balbacoa. So, yung balbacoa nila ito, ang linis lang din eh. Nothing extravagant, very simple, straightforward. So, ito, sige, tingin mo sabaw. Ay, grabe. Yung balat niya parang natunaw na rin, may kapal siya sa labi ko. Para siyang may liquid jelly. Parang ganun. Sige, tikman natin yung pinakakarne. Ramagin ko na lang. Cheers. Okay. You need to have a good set of teeth para kainin yon. Medyo rubbery. Okay. Alam mo, busog na kasi ako. Hindi na umorder ng kanin. Pero promise pare, ang sarap nito with rice. Pops, mabigat na to. Pero hindi pa natapos yung food trip natin dito sa pinaka-food market nila. Mag-ihaw-ihaw tayo para sa huling food trip natin. Okay, last food trip natin. Pag nandito ka sa Boulevard Food Center, kailangan mo mag-ihaw-ihaw. Pops, makita mo, this is the huge menu of different internal organs. Inartehan ko pa, pero ihaw-ihaw lang din naman yun. Pero nakakatuwa, dahil iba yung tawag nila dito, katulad nito. Tiil or paa ng manok. Meron tayong tinae. Pero tinae, basically, isaw lang ng manok yan. Ilogon, o parang isaw ng baboy. Taba, straightforward. May baboy tayo ito. Leog? Ano yung leog? Ano leog? Leeg? Leeg. Anyway, tapos dito, parang sa Cebu, pinapartira yan ng puso. So, aangat ako, aangat din si Jeyo in 3, 2, 1. Ito na yung cabinet natin. Ito yung pinaka-cabinet ng pinaka-iyaw-iyaw natin. So, pili ka lang. So, kuya, paano? Like, pili na lang ako. Sige, duwa na isa, tinae. Pork barbecue, duwa. May ano ba yung isaw baboy? Ano, ilugon ng baboy. Ilugon, no? Sige, duwa din. Okay, last food trip natin, Paring Cliff. Ito yung sikat na barbecuehan na Undoy Susan Barbecue. So marami dito, pero dito mo ko dinala kasi sabi mo parang Yes, kasi ito yung para sa akin lang din na personally. subjective, Mas may magandang templa ng sige. para sa akin lang. Sige, Pops. Simulan natin sa anong gusto mo. Sige, chicken feet tayo. Okay. Cheers, pare. Cheers. No, sarap ng sauce. Charred, sweet. May cross ng konti, smoky. Ano, chicken feet. Try natin itong pork barbecue. Sige, edit natin dito sa toyo mansi natin. Hop. Yeah. Diba? Malinam na. Plain kiss lang siya eh. Like, matamis, savory. Pero Pops, alam mo, sabi nila pambalanse daw niyan, may carbs daw yan. May carbs. Oo, kailangan natin partneran ng Of course, rice. puso. Ito yung puso. May puso. So dito sa Zamboanga, del Norte, dito sa Dipolog, may puso din kayo. Yes. Ito yung partner. Sikat dito. Ito yung isaw ng baboy. Pangalan nito? Ilonog? Ilogon. Ilogon. Yeah. Silip ko dito. So ito yung papartner. Diba? Masarap yung timpla? Masarap. Ang sarap ng puso. Bagay, pare. Iba talaga din yung puso, no? Parang bukod sa normal na kanin, may extra fragrance eh. Kasi lang din ang vibes dito, pare. No? Ikaw ba, sino dinadala mo dito? Pamilya. Pamilya. Yes. Girlfriend? Asawa. Asawa. Yes, mga anak. Girlfriend? Wala. Asawa. Parang medyo malapit ka na umamin. Joke, asawa. Yes. Pamilya, tama. Pamilya. Tama naman. Si Pops, last. Yan. Team chorizo natin, hati na tayo. Okay, cheers pare. Cheers. Habol natin puso.
Nung sinabi ko sa mga kakalala ko na babiyaya ako papuntang Dipolog, ang pangunahing tanong nila sa akin ay, anong pagkain dun? At sa unang stop ay masasagot yan dahil marahil ito ng single-handedly na pagkain na nagre-representa na maganda na syudad na to. Today, we're at Montaño Sardines Outlet here at Torno, Dipolog. Welcome to Montaño Sardines. Ito'y nagsimula pa noong dekada 70 sa pagbebenta ng mga bottled sardines at makakasama natin si TJ, ang third generation na namamahala sa negosyo na to. Montaño Sardines started with my great-grandmother, Doña Concepcion Macias Montaño. So, at first, parang hobby-hobby lang. Tapos, she likes to cook eh. Then, eventually, maganda yung feedback. So, started an idea, no, na parang why not make it into a business? We're trying to, maintain the quality, the same standard, if not better. Slowly, we're gaining attraction nationwide, not just nationwide, but yung pati mga OFWs, Filipinos worldwide, no? Ang Montaño Sardines ay nagmistulang icon at #1 pasalubong if galing kang Dipolog. Libo-libo na bibenta nila kada araw. And their sardines are being beheaded and cooked whole in corn oil with salt, whole peppercorn, some pickles, carrots, and chilies. Gano'n ka-vital yung sardines industry dito sa Dipolog? Ano ba talaga siya? Parang isa ba siya sa economy booster din? Ganun. You say Dipolog City, no? Yung unang maano talaga, sardines, bottled sardines. So, we are known for our bottled sardines. In fact, yung nickname ng Dipolog City is Bottled Sardines Capital of the Philippines. When you say Dipolog City, tanong nyo sa Montaño Sardines talaga yung iano dyan. Sobrang abundant ng sardines dito sa Dipolog because its local waters provide an ideal habitat with nutrient-rich conditions and abundant food sources para sa mga sardines, leading to a large supply of tuloy or a kind of sardines dito sa Dipolog. At ang Montaño ang nagdo-dominate sa larangan ng pagpoproduce ng mga bottled sardines. At di kalaunan ay marami na rin silang iba't ibang flavors. Hindi kalayuan sa tindahan ng Montaño ay meron din silang kainan na nagngangalang Cafe Isabel kung saan pwede natin matikman ang iba't ibang sardinas nila. At bukod dyan ay may mga putahe din sila na merong sardines tulad na lamang ng sardines pasta na to. Halika, tikman na natin to. Okay, pare. Unang pagkain. Ito na after nung kwentuhan kanina. Siyempre, kailangan natin tikman mismo yung Spanish sardines dito sa Montaño. Tapos mo tayo paligo-ligo. Pag gusto ko simulan sa kanila, ito yung pinaka-original or bestseller nila. Ito yung sardines in corn oil lang. Kukuha ako dito. Cheers, pare. Sobrang-sobrang lang din talaga. Very garlicky. Yung mantika, sobrang flavorful. And then, para sumilasa ng peppercorn. And then, there's like a brining solution na yun yung nagpapalasa nung pinaka-sardines natin. Yung sardines natin, sobrang makarne. Juicy na rin siya, moist din siya. A good sardines. It's a good sardines. The sardines, yung Spanish sardines nila, ginawa nilang pasta. So, makikita mo dito, itsura niya parang aglio olio. Tapos, may mga sardines siya sa taas. Sige, kuha tayo konti. Kuha tayo ng pasta natin. Cheers! Oh, wow. Oh, that's ridiculously flavorful. Delicious. No, nice. Sarap. Alam mong galing kasi Spanish sardines, di mo lang linagay sa taas eh. Hindi ko parang na-note yung mantika. Doon sa pinaka pasta natin. May parmesan na akong nalalasahan, medyo garlicky din siya. And then parang may mga tidbits na rin na dinurog-durog na sardines doon sa mismong pasta. Medyo nagulat ako na ganun siya kasarap. Partner rin natin ng garlic bread. Crispy, garlicky, toasty, perfect. Okay, may variant tayo dito Montaño Sardines nung ito yung kanilang tomato sauce and corn oil. Visually, mas reddish siya. Yung tomato sauce, very evident. Okay, kuha tayo dito. Gusto ko yung maraming sauce. Gusto ko yung maraming sauce. Cheers! Ibang ito ako eh. Yung kalidad pare. Alam mo, marami nang nakain Spanish sardines kahit nung bata pa lang ako. Pero iba yung kalidad dito sa Montaño eh. Kahit yung mismong sardines mismo, mas makapal siya, mas meaty, like compare sa ibang sardines na nakain ko. And then it has a distinct flavor na, how do you say this? Yung freshness siguro, yung natural saltiness niya,
Anyway, same flavor profile. This one lang, mas babalas tomato sauce. So may extra acidity flavor, may konting asim siya. So may kanin tayo dito. Yung maganda sa Spanish sardines, so pwede mong gawin. Meron ka lang mainit na kanin. Kuha ka lang ng nagmamantikang sardinas. Nilagyan mo ng konting oil pa. So, yun na yun. Then diretso na sa bibig mo. I just love na nag-focus sila sa kalidad talaga. Like, ibang klase. Kahit yung pinaka-sardinas mismo, yung kalidad iba eh. Pare, what a great way to start our food tour is Dipolog. Ito talaga, masasabi mong, pag sinabi mong Dipolog, isa yung Montano Sardines talaga sa top of mind na brand o top of mind na pagkain na may isip mo. Anyway pare, proceed tayo next food trip. Pare, mula sa sardinas kanina na legendary dito sa Dipolog, meron na tayong bago dito na karinderya. Roadside Kitchenette ang pangalan niya. Pops, 13 years na sila dito. So meron dito mga kakaibang ulam. Medyo kakaiba nga ba siya? Para sa akin, may pagkakaiba siya. Katulad nito, Pops, meron tayo dito na Biasug Express. So makikita mo, para siyang Bicol Express, pero ang Biasug street daw dito yun sa Dipolog. So pork siya, na hindi ko alam kung inihaw nga. Feel ko inihaw din eh. Tapos feel ko may gata yan. Sige, kuha tayo. Tikman natin. Cheers. Pero siyang papuntang Bicol Express na naudot. Hindi dumating yung train niya. Okay, magata. May konting anghang. Okay, mamantika din siya. Okay. Yung green chilies, yun na nasahan ko. Pero hindi siya sobrang anghang. Next, try natin ito sinugbang baboy nila. So, sinugba, basically, inihaw. So, this one, para may toyo din siya. Oh, wow. Malutong pa yung pinakasinugba. On the saltier side, pero in a good way. Smoky, and then yung toyo niya, yun nagpapalasa. Tapos ang maganda dito, pansin ko, yung kalamansi, parang grilled na din eh. O grilled din siya. So there's an extra burnt flavor dun sa kalamansi. Next, try natin itong basoy. So baka siya, may konting dugo. Sabaw muna ako. Sarap. Medyo maluya siya. May konting lasa ng dugo. Parang hilaga lang din. Kuha tayo. With rice. Itsura niya, kala mo, dinuguan eh, no? Sarap. Hindi siya sobrang lambat na gusto mo. Pero lami ka kayo pa rin. Okay, last. Ito yung pinunta ko talaga dito. Ito yung beef curry nila. So, Pops, tong curry nila, pansin mo, may karne, may balat, merong taba. Tikman natin muna to. Parang kala mo kayo ng sati. Curry flavor na nun, ma-pepper din siya. Kala mo Malaysian food eh, pero hindi, nasa Dipolog ka. Tuko tayo ng karne na may taba. Tuko tayo kanin. Parang pangalawang curry ko na dito sa Dipolog eh. Masarap sa masarap eh, kakaiba. Kala mo hindi Filipino food. Kala mo parang kumakain ka ng Malaysian food. Oh, nice. No, ako tulad ito. Very hole in the world karinderya, mga lokal kumakain. Pero makakatingin ka na kakaibang ulam na hindi mo mahanap sa Manila. Fair, kahit ibang karinderya sa Mindanao na nakainan ko. Wala mga ganito, yung basoy nila kakaiba, yung curry nila kakaiba, kahit yung sinugba nila kakaiba. Anyway, Pops, di pa tapos yung food trip natin, maghahanap pa tayo ng mga ilang kainan dito. Proceed tayo next food trip. From one amazing karinderya to another amazing karinderya. At isa to sa paborito ng mga lokal. Welcome to Beg Vidal. Umorder ako ng kanilang beef paklay, pork humba, at ang bestseller nila na buti minabutan pa kami, ang bulalong kabaw. Pare, next karinderya, Pops, wait lang. Init dito sa Dipolog, kailangan ko mag-soft drinks. Hindi ito sponsored, ha? It's been a long time. Nakainom ako ng soft drinks na hindi zero calorie. Let's dig in. So, meron tayo iba-ibang ulam dito. So, ito, very roadside, very authentic talaga, local vibes kumakain. Titikman natin itong humba. So, ito yung parang Visayas-style adobo nila na matamis. Cheers! Sweet, juicy, fatty.
Mamantika. Ang sarap nun. Gusto ko magkanin, kaso lang, dahil ko na nakain ngayon, iniwas ako na yung kanin. Ito yung paklay na baka. Grabe no, itong sobrang dark ng meat niya. So mga laman loob to ng ano, ng baka. Oh yeah. Oh pare, that's definitely bitter. It's so bitter. Mas mapapait pa to sa ex mo na bitter sa'yo. Pero Paps, okay, nandun yung anggo, nandun yung pait, nandun yung gisa. Ito yung paklay nila, hindi siya sobrang masos. Hindi. Pero masarap. Masarap to with kanin. Ito yung bulalong kalabaw nila. Dito, pansin ko sa Dipolog, no? Very rampant din yung nagbibenta ng kalabaw. Oh, grabe. Ito yung karne. Ang laki. Tapos may bone marrow din tayo dito. Sige, sabaw muna tayo. Oh, nice. Alam mo yung lasa ng sabaw niya? Very beefy on another level. May mas pungent smell and taste siya. Mas mapait ng konti. Pero masarap. This time, punta tayo sa karne. Grabe, no? Yung lambot. Ang lambot. Actually, grabe sa lambot. Ayun. Gusto ko i-emphasize kung gano'n siya kalambot. Cheers. Biro makain ng kalabaw na ganito kalambot. May nakain tayo kahapon. Malambot din yun. Pero ito iba rin yung lambot niya. Oh, that's very meaty. Soft and tender. Sarap, malinamnam. Kahit yung kaldo nila eh. Ang nag-gym ako ngayon, this is a good high quality protein. Pinipigilan ko magkanin ngayon pare. Ang sarap sa kanin nun. At sa huling food destination natin dito sa Dipolog ay nandito tayo sa Cadag's Food House. Sa dinami-dami ng ulam nila, ang kanilang superstar ay kanilang lechon belly. Pero bukod dyan, ay may mga lechon belly dishes din sila tulad ng sinigang, paksiw, at meron ding dinuguan. Halika, kumain na tayo! Okay, last food trip natin. Kasama natin si Jeff ng Local Mindset. Pare, kamusta? Okay lang, medyo Ayan. pagod, busog. Paps, may podcast din tayo sa YouTube channel nila at sa mga social media sites. Panoorin nyo yun. Tukentuhan kami. Anyway, nandito tayo sa tinatawag na Cadag's Food House. Paps, ano yung mga binibenta nila dito usually? Ano yung bestseller nila? Yung main talaga nila dito is ito yung barbecue ribs nila. Tapos hindi mawawala yung lechon belly nila. Paps, alam mo, tira na tayo agad. Balat. Sige, Kuha tayo sige, balat. balat. Tigisa tayo. Balat. Cheers, pare. Cheers. Gusto natin, malutong, mataba, malasa, Solid, tapos lasa mo yung ano, tanglad. tanglad. Oo, aroma ng tanglad. May sinigang na baka sila, may sinigang na lechon. Yun, sinigang na lechon. Sige, ako try ko yung lechon, try mo yung baka. Yeah. Okay, kuha ko konti. Kuha ko na may sabaw. I mean, sinigang is sinigang. Straightforward, mga sim. Kangkong na doon. Yung lechon natin parang naging normal baboy na nasukop niya lahat ng sabaw. Sarap. Ano to? Parang napansin ko no very, how do you describe? Medyo isolated siya. Roadside talaga. Tapos makikita mo, may palayan, background. Ako ngayon, so, napaka-probinsya feel siya. Tsaka dadayuhin mo talaga eh. No? Next natin, try natin tong dinuguan. Dinuguan. Sige, Pops, kuha ka. Solid yung ano niya. Medyo sticky yung Yung sabaw, oo. The irony taste nandun. Okay, hindi ko medyo hinahanap ko yung lasa ng lechon. Pero para saan parang normal na dinuguan natin. Pero masarap ah. Na may asim-asim. Oo. Sige, next try natin itong basoy. Mga chunks ng karne. Laman. Ang masarap ng basoy nila. Kakaiba to. Medyo iba atake nung ano nila. Parang ma-onion leeks yung lasa niya. Luya hindi gaano. Ay, bell pepper. Ma-bell pepper siya. Ang sarap. Mas masarap. Parang ito yung best version ng ano, basoy yung tikman ko so far dito sa Dipolog. Try natin tong lechon paksiw. Sige, Paps, kuha ka. Matamis, maasim, ma-pepper. Onions na tunaw na. Okay, next natin, ito. Pero kakaiba. Kasi Dipolog tayo, pero itong karindera nito, may ribs din sila. Sige, Paps, kuha ka. Kunin ko itong nasa gitna. Sige. Sweet, smoky, lambot. Yung hirap lang dito, pare. Pag kumakain ka, nakakakonsensya. May nanonood sa'yo, ayun, no? Oo nga, no? Oo, ano. Kanina, tinikman natin yung balat. Ngayon naman, dapat, syempre,
laman. Karne na. Sige, kuha ko dito ng karne. Ayan. So this time, i-dip ko sa kanilang suka toyo. Tapos kuha na rin ako ng isa. Okay lang? Okay lang. May permission mo to, ha? Meron. Hindi kita pinipilit. Sige. Okay, Paps. Kagat muna. Kagat muna. Ito. Sige, cheers. Cheers. Umipikit ka. Okay lang. Sarap. Sarap. Sarap naman. Kaso lang medyo maanghang. Pero kaya lang. Ibang klase yung lechon nila. Ang pinaka maganda doon, yung paligid eh. The greeneries, the food, the experience, the truck. Ibang klase talaga dito sa Dipolog. Anyway, pare, maraming salamat sa pagsama. Sa mga nakarang episodes ay na-witness nyo ang food scene dito sa Dipolog. At para sa video na to, ay babiyahin naman tayo ng saglit papuntang Dapitan City. Itong syudad na to ay kilala dahil it was the site of Dr. Jose Rizal's 4-year exile, where he made the significant contributions to the community, leaving a lasting historical legacy. Pero, let's take history aside. Tinadya ko talaga dito ay ang kakaibang fish cage na isa sa pinakamalaki sa buong Mindanao. Okay, para isang magandang umaga. Nandito pa rin sa Dipolog, pero Paps, ang kalapit na syudad nito is yung tinatawag na Dapitan. So, ang Dapitan, parte pa rin yan ng Zamboanga del Norte, isang component city sa probinsyang ito. At Paps, medyo special dahil kakainin tayo. Siyempre, pag nasa Mindanao ka, kailangan mo kumain ng isda, kailangan mo kumain ng seafood, at yun yung kakantingin natin doon sa Dapitan. So, it will be just a 15-minute drive from Dipolog. See you in a while. Chura! Okay, Pops, touchdown. Nandito sa Dapitan. Pero unang pupuntahan natin, hindi sa town proper, bagkus. Pupunta tayo ng isang fish cage. Doon tayo kukuha o doon tayo maghahanap ng mga fresh na isda. Actually, I'm very clueless kung anong klaseng isda makikita natin. Pero kita mo, literal, Jeyo, pakita mo, literal sa libliban tayo. Literally, we're out of nowhere. At sakay tayo dito sa likod dahil medyo mahirap yung daanan pababa dun sa area ng mga palaisdaan. Anyway, tsura. So, pansin mo, medyo talaga rough road. Rough road yung pinaka-dinadaanan namin ngayon. So, tanong na tanong ko na rin yung dagat. At yeah, ibang klase experience to. Okay, Paps, ikaw alam kung na-foresee nyo na ano mangyayari. Pero sasakay kami ng bangka papunta doon sa mga fish cage nila. Nandun yung mga tinatawag nilang Norwegian bangus. And I'm ready. Actually, hindi ako ready. Wala sa bingo card ko na sasakay ng bangka ngayon. Pero I'm ready for anything. Chura! Jeyo is taking off his socks and shoes. Baba kami ngayon. Medyo kailangan maingat. Ay! Thank you, kuya. Kasya ba tatlo? Tulo? Siguro, boss. Gana ka. Asaman? Okay, pare, so ito na yung pinaka-action natin. Hindi ko akalain na ganito kaliit yung bangka. Parang lumulubog yung bandang sa side ni Jeyo. Pero this is the action, pare. This is the life. At so, yung pinaka-ano natin, Norwegian, bangus daw siya. So sila yung nagkukulture nito. At hindi naman sobrang layo, malapit lang din. Pero hindi ko na-expect na sasakay ako sa bangka ngayong araw. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. Okay, so ito na yun. So parang bala. Para siyang maliit na kubo, floating kubo. Timing. Teka lang. Alright. Okay. Boom.
pare, so nandito tayo sa parang balangay. So kaharap namin literal yung napakalaking circular fish cage. Kasama natin ngayon si Sir RJ. Sir, magandang umaga. Good morning, Pops, no? Sir, unang tanong ko, anong ganap dito? Anong meron dito? Ngayon, dito tayo sa Bangos Fish Cage, Bangos Farm. So, kung kikita nyo to, ito yung tinatawag na Norwegian cages. These are Norwegian fish cages. It demonstrate high-end aquaculture technology over existing bamboo fish cages na mas madalis pa rin ginagamit sa buong bansa. At itong kakaibang fish cage na to ay nag-yield ng multi-million worth of milkfish harvest. Population nito nasa mga 50 to 60,000 pieces na bangus up. Tapos sir, ito ba like, kasi sabi mo Norwegian so hindi siya yung typical na bangus na manap sa Pilipinas. Tama ba? Anong pagkakaiba ng bangus na to? Oo, Norwegian cages, hindi siya typical na bangus. Yung iba sa fish pond, ganon. Ito, nandito tayo sa open sea. Yung advantage nito, yun nga, mas fresh siya compare sa traditional na bangus farming. So dito sir, masasabi mo bang sabi nila mas masarap daw kahit papaano yung Norwegian bangus sa normal na bangus? Yun po sabi ng mga consumer po natin. Okay. Na culture, yun nga, pinapakain natin yung bangus feeds. Tumatagal ito ng mga 6 to 8 months. Isa na rin ito sa economy booster para sa syudad ng Dapitan. Ang mga harvested milkfish ay sinusupply sa iba't ibang parte ng Mindanao at Visayas, tulad ng Negros, Cebu, at sa mga iba-ibang lokal na palengke sa buong Pilipinas. Pero balita ko, bukod dito, after natin manghuli ng bangus, may restaurant din daw kayo, tama? Meron pa, meron. So pwede natin doon lutuin yon at tikman. Pwede. Okay, Pops, ready na. So ngayon, manghuli sila ng mga ilang bangus siguro. At may lutuin yan. Tara. Sir, tara. Okay? It's time for some action. At sasample lang tayo nila kuya kung paano pagkuha ng bangus. Kuya, patong ako, kasama ako Teka lang, natakot ako. Rolling ka. Okay. So, pare ngayon nanguhuli. Yun na. Nanguhuli ngayon ng bangus. Ito yung isa. Nakatakas. Ayan, so lalagay dito. Okay, Paps. So ngayon, nanguhuli na si Kuya ngayon ng fresh Norwegian bangus. Isipin mo, Paps, 27 na ganito kalalaking parang cages yung meron dito. Tapos maganda dito, Paps, libo-libo ng bangus, Norwegian bangus yung nakastock dito. So yan, so si Kuya, batak na yan. Kita mo naman, very, naghahanap talaga siya ng bangus na pwede nating makita. Ito si Kuya, siya naman ang assistant. So siya nagpapakain para matrap natin. Ayan na. Ayun, yun. Ayan, ako'y magiging bangus dito. Ayan, kailangan ko pala humawak. Hindi pa to traditional kasi usually talaga pag nag-harvest sila maramihan. So malaking lambat yung gamit nila. Ito kasi para lang mapakita natin. So maliit na lambat lang yung gamit niya. Pero usually, malaki talaga. Daan-daan o libo-libong ina-harvest nila kada araw. Second try, mas malaki yung lambat natin. Si Kuya, veterano na yan sa panguhuli. Kailangan natin kumapit na maayos. Ito na. Dito sa sibot ko, taas na sibot kaya pati. Yung nga na yung sibot, yung paso ko. Taas lagi. Baka naman sibot. Ikuan ba salud. Ito. Nagyapon. Ayun, ayan na. Inuhuli tayo isa. Let's go. Okay, para akong binasbasan. Okay, Paps, so nakahuli na tayo. So ito yung Norwegian bangus. So nagtatagalog ba to? Hindi, kasi Norwegian siya Hindi. Hey, do you understand me? Sabi niya, hindi daw. He speak only Norwegian. Anyway, Paps, so magagawin natin ito. Kuha pa sila ng iba pa, mga fresh. And then lulutuin yan mamaya. Okay, pwede na umalis dito. From the amazing bangus cages, it's time to go to the kitchen. At nandito tayo sa Cafe Fermin. Dito, tinatransform ang mga fresh high-quality bangus into something scrumptious, creative, and delicious bangus dishes. Katulad na lamang na kanilang bangus sisig. This starts by cutting some bangus into cubes. Lalagyan ng spices like sugar, pepper, and salt. Then, some liquid seasoning. Hot oil in the pan, then it's time to cook.
An egg will be added for extra protein and texture. And margarine in the sizzling plate. And the drizzle of Filipino mayo. At bukod sa sisig, ay meron din sila ino-offer ng mga pasalubong tulad ng bottled bangus at marami pang iba. At yung mga sinasabi kong ibang mga putahe pa nila ay katulad ng mga flavored grilled bangus nila na may flavors tulad ng inasal, tocino, lemon pepper, barbecue at iba pa. At papsa, may bonus pa tayo na crabs with alabar sauce. At pagkatapos sa mahabang araw at nakakapagod na panghuli ng bangus, now, it's time to eat. Okay, pare, heto na yung ating iba't ibang pagkain dito sa Cafe Fermin. Paps, kanina lumusong tayo sa dagat, nagpakapawis tayo, halos talsikan ako ng tubig sa mukha, pero okay lang. Dahil sulit yun, dahil naghahanap tayo at nanguhuli tayo ng bangus na which is eto na yung mga yun, luto na. Dito sa Cafe Fermin, medyo playful sila at creative dahil yung mga bangus nila hindi lang grilled bangus. Pero meron sila mga flavored bangus. So meron sila iba-ibang putahe bukod sa bangus. Tapos meron sila mga produkto, mga pangpasalubong katulad nitong bottled Spanish-style bangus. Meron silang bagoong na may bangus entrails pero tayong paligoy-ligoy pa. Gusto ko simulan sa grilled bangus nila. And so meron tayo ditong grilled bangus na may onions, tapos kamatis. Okay, tingnan na natin. Cheers! Okay, definitely meatier siya. Parang mas makapal yung texture niya. Nice, sarap. Kasi pinaka-flavor nito, salt, pepper, konting toyo. Yung juices ng kamatis nandun, juices ng onions. What a way to start, pare. Next, try natin tong fried rice nila. Parang yung dagat nilagay mo sa fried rice. May isda, may puset, may hipon. Sikuha ako. Tingnan natin. Ang sarap. Medyo buttery siya actually. Pero daming klase ng seafood. May nakagatong hipon. Puset. Kung pang isda rin meron. Next, try natin tong bangus sisig, syempre. Malunod tayo sa bangus ngayon. Tayo konti. Cheers! Ay, masarap yung sisig bangus nila. May nilasakan ng konting crust eh. And then, yung contrast of flavors, yung alat, may tamis ng mayonnaise, yung sizzling flavor nandun. Sarap. Maganda sa bangus nila. Mataba-taba pare, mataba-taba. Try natin tong, I believe, this is the inasal bangus. Ito yung flavored bangus natin. So, di ba? Meron ka ditong inasal. So, lahat na kinakain natin ngayon, ang may recipe nito is Chef Ferrod Gonzalez. Shout out sa'yo, sir. Tikman natin itong inasal nila. Okay. It's giving me some Bacolod vibes. Smoky. Kulong may konting lemongrass yun. Malamis-namis. Ang sarap. Try natin itong barbecue. Alam mo, dito mo sa bandang taba. Try natin itong bandang taba. Ay, masarap yung barbecue. Ang sarap ng taba. Ay, ang sarap. Alam mo, kala ko sa Dagupan lang yung maraming masasarap na bangus. Dito rin pala sa Dapitan, nakalain mo pare. Ibang klase. Ito, akala mo simple lang yan pero lemon, garlic bangus siya. Kuha ako. Siyempre gusto natin yung taba. May hindi pala nagagawa, lagyan natin ng toyo tsaka sibuyas. Cheers! Nalasan ko acidity and zest ng lemon. Very garlicky din. Yung toyo mansi natin nagpapatulong. Pag mag-break muna tayo sa bangus. Break sa bangus pero bangus din to. Ito yung bangus pasta nila. So yan, kuha tayo konti. No. Okay. Ito yung bottled bangus nila. Ang sarap. Parang may parmesan ng lalasahan. See this. Parang nasokop yung Sokop yung oil nung pinaka-Spanish bangus natin.
And then basically, binos mo sa pasta. Masarap. Pero, this time, gusto kong tikman yung bottled Spanish sardines nila. Buksan natin. Okay, nag-gym pa ako ng lagay na to Nandito si Cliff. Ayan, ng macho man. Expert na expert yan magbukas. Ay, ang yabang. Ang yabang. Thank you. Gusto ko yung nanggigil pa yung mukha niya talaga para hindi siya mapahiya. Ay, parin. Masarap. Nagmamantika. Okay, uy, nice. Ito yung pinakabangus natin. Ping ko ganito. Kuha ng konting kanin. Pwede mong gawin, buhos mo yung oil. Tapos kuha ka ng bangus. Kuha ka ng kanin. Masarap nun. Masarap. Ang sarap. Nasukop na hanggang sa pinaka-feel ko, pinaka-molecules ng bangus yung pinaka-sauce. Oh, nice. How do you describe the flavor? Medyo mag-garlic siya. Kung may hint ng peppercorn, favorite ko meron. Yung quality ng bangus, parang dito mas nalasahan ko yung fattiness tsaka yung kapal ng bangus niya. Ang sarap nun. Medyo ilayo mo sa akin to dahil maubos ko yan. Kasi tayo ng ibang putahe. Next, try natin yung tocino. Bangus nila. Grabe kapal ng taba nito. Cheers. Okay. Nandun yung smoky barbecue flavor niya. Sarap pare. Alam mo yung kada bangus dito, parang iba-iba experience siya. Parang kung may flavored fries, may flavored chicken. Dito basically, flavored bangus. Last but not the least, medyo lumoy ito ng bangus. So meron tayo ditong Alabar sauce na crabs. Shout out sa Jo Marie. May Alabar din dito sa Dipolog. Sige, tikman natin yung sauce. Nandun yung coconutty, milky, sweet, buttery flavor. Okay, nice. Sige. Yung aligay natin, nangangausap siya. Nakainin mo ko para madagdagan yung BP mo. Ganon siya kataba. Grabe, punong-puno ng aligay. Sige, tikim tayo. Mamaya na yung karne. Grabe, no? Sige, kuha tayo konti. Okay. That solidified butter texture. May pait ng konti. Aligay is aligay. Let's dig in. Sibayakin natin. O yun, may nakita na akong white meat. Yun yung gusto ko. Cheers. Ang tamis ng karne. Oh, nice. Very meaty. Sweet. Flavorful. And then the Alabar sauce. Bagay pare. Yung Alabar sauce kahit saan mo lagay yan eh. Oh, nice. Ang sarap nun. No, what an experience. Ano yung maganda dito? Ano yung maganda dito sa Cafe Fermin? Kasi literal eh. Sipin mo, may sarili silang farm, bangus farm. So, may make sure nila yung quality control, yung freshness nito. And then, itatransfer mo pa sa napakagandang putahe, napaka-flavorful na putahe. Ang daming flavor ng bangus. Siguro sa lahat ng bangus, pinaka-trip ko yung inasal. Masarap din yung classic. Tapos siguro yung barbecue na na bangus. Pero alam mo talaga, pinaka-na-struck sa akin, pinaka-masarap. Etong Desa Spanish-style bangus, parang kahit bigas pala yung kanin namin, kahit di pa luto yung sinaing namin, parang ibubuhos ko na agad to, tapos pwede mo na kainin. Parang di idea dyan, huwag yung gagawin yun. Pero yun lang naman gagawin pag gutom na ako. Aba Paps, nabitin ka ba? At gusto mo manood ng mas maraming masasaya at masarap na food videos? Natatakot. Chemical ba to? Oh, shit. Mag-subscribe na sa second channel natin na Another Chewy Show, kung saan mas marami tayong titikman. Cheers! Na iba't ibang masasarap na pagkain sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Less edited, cellphone lang ang gamit, pero marami ka pa rin matututunan. Alam mo, may pintura nga siya. Hindi kaya pintura talaga to? At marami pa rin tayong matitikman. Bigat. This is like a heavyweight pizza. Masaya, kwela, makulit. Kaya naman, manood na at mag-subscribe sa second channel natin na Another Chewy Show. Kaya hinihintay mo. Churro! Wouldn't lie to you, didn't matter what I do. Okay, pare, dito nagtatapos ang ating isang malupet na food trip dito sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ibang klase, isipin mo, from catching fresh Norwegian bangus hanggang sa pagkain ng iba't ibang flavored bangus dito sa Cafe Fermin.
Kaya next time, dada kayo ng Dapitan, try nyo dumaan dito, masarap yung pagkain. So, pasalamat sa Local Mindset, kay Marky Magallanes, kay Cliff, kay Jess na nandito. Follow nyo Local Mindset Facebook page at Instagram nila at YouTube at marami pa iba. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, dito sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Sabi, stay safe, good night and good bye. Bang!